Kahapon, araw ng mga puso, sa gitna ng issue tungkol sa relasyon ni Filmar at Andy, isang Valentine's surprise ang inihanda ng surfing champion kay Andy Eigenman. Isa lamang siguro ito sa pagpapatunay na wala naman talagang issue sa kanilang relasyon. Marami sa atin ang kilalang kilala na si Andy Eigenman at kung saan ba talaga siya nanggaling. Pero kung pag-uusapan naman ang kanyang fiancé na si Filmar Alipayo, bukod sa pagiging mahusay nitong surfer, sino nga ba siya at saan siya nanggaling? Totoo nga bang dalawang babae na ang kanyang nabuntis at naanakan bago si Andy? Ayaw nga ba ni Jacqueline Jose sa kanya noon kaya hindi sila nagpapakasal? Sino nga ba si Filmar Alipayo? Bago pa man siya makilala sa mundo ng showbiz dahil sa pagkakalink nito kay Andy Eigenman, kilalang kilala na si Filmar Alipayo sa mundo ng surfing. Siya ay mula sa isang simpleng pamilya na kung saan ang kanyang mga magulang ay parehong tubong Siargao. Siya ang panganay sa kanilang tatlong magkakapatid. Ang kanyang nakakabatang kapatid na si PJ Alipayo ay kilalang kilala din bilang isa sa mga pinakamahuhusay na surfer sa buong bansa. Dahil sa kinalakihan na ni Filmar ang isla, hindi na nakapagtataka na hindi niya maiwan-iwan ito at naroon na ang pagmamahal niya sa lugar, partikular na sa karagatan na kung saan umikot ang buhay nito sa surfing. Ayon kay Filmar noong siya ay tanungin, nagsimula umano ang kanyang interes sa surfing noong siya ay bata pa lamang. Nasa 10 o 11 taong gulang siya nang turuan siya ng kanyang tiyuhin na si Yokyok na isa din sa mga pinakamahuhusay na Pinoy surfer sa Pilipinas. Isang araw ay sumama si Filmar sa kanyang tiyuhin upang mag-surf. Naalala pa noon ni Filmar na ang suot lamang niya umano ay basketball shorts na maluwag. Mula lamang sa katuwaan, itinulak umano siya ng kanyang tiyuhin patungo sa malaking alon na nagdulot sa kanya ng pagkakadulas at ang mas nakakatawa pa ay nawala din pati ang kanyang short na suot. Dahil musmus pa ito, wala itong ibang ginawa kundi ang umiyak at sinabihan niya ang kanyang tiyuhin na hindi na umano ito muling magsasurf. 3 buwan umano siyang hindi nag-surf subalit dahil sa nakikita niya na ang kanyang mga kaibigan ay nagsusurf na, naengganyo na din ito na muling bumalik sa pagsusurfing. Sa muli nitong pagsabak sa surfing, tila nabighani na ito at unti-unti nang nagustuhan ng kanyang ginagawa bilang isang bata. Ayon kay Filmar noon, tila sila umano ay sumasayaw sa tubig. Ang kanyang paboritong surfing spot sa Siargao ay ang Cloud9 at Tuason Point. Dinala ni Filmar ang surfing hanggang sa kanyang paglaki at ginawa na din niya itong propesyon. Sa pamamagitan ng surfing, unti-unti nagkaroon na din ng pera si Filmar. Malaki ang nagiging tulong sa kanya ng mga pagsali niya sa mga kompetisyon sa Pilipinas. Sa Philippine Surfing Championship Tour, maaari silang dumalo rito taon-taon at ang kanyang magiging premyo ay malaking tulong sa kanilang pamilya. Sa pamamagitan din ito ay mararanasan din niyang makapag-surf sa mga international surfing competition gaya ng SEA Games. Bukod sa surfing, pinasok na din ni Filmar ang pagnenegosyo. Dahil na din sa hilig niya ang pagsusurf, nagtayo siya ng isang surfing school na may pangalang Kanaway Surf Shop. Bukod din sa surfing ay interesado na din si Filmar sa pagko-customize ng mga bisikleta. Masasabing ang buong buhay ni Filmar ay umikot lamang sa isla at sa surfing at hindi din naman maitatanggi na naging maganda ang naging bunga nito. Ito ay naging malaki ang tulong sa pagtupad niya sa kanyang mga pangarap lamang noon at nagbukas din ng maraming oportunidad sa kanya. Hindi na lamang siya isang profesional na surfer kundi may tuturing na din siyang isang kampiyon. Sa katunayan noong Setyembre 2017, si Filmar ay nagtala sa ating kasaysayan sa pagkapanalo niya sa 19th Siargao National Surfing Cup, ang kauna-unahang Philippine Surfing Championship Tour Men's Division. Bagamat pribado si Filmar sa pagbabahagi ng kanyang nakaraang relationships, hindi naman may kakailang kanyang pagiging isang mabuting ama. Sa kanyang mga social media posts, madalas ay minibida niya ang kanyang 4 na anak. Ang kanyang panganay na si Toro ay kasama niyang naninirahan sa Siargao. Samantalang ang kanyang pangalawang anak na lalaki na si Kanoa ay nasa pangangalaga ng kanyang dating kasintahan mula sa France. Malayo man si Filmar kay Kanoa, hindi pa rin siya nawawalan ng oras sa kanyang anak. Maliban dito, bukas din sa publiko ang pagiging hands-on dad ni Filmar sa kanyang mga anak ngayon sa dating aktres na si Andy Eigenman, ang kanilang anak na sina Lilo at Koa. Ayon kay Filmar, noong siya ay maging ama, nagbago na ang kanyang buhay na kung saan mas binigyan niya ng atensyon ang kanyang mga anak. Kung noon ang kanyang buhay ay puro lamang surfing at pagtuturo, iba na daw ito sa panahon ngayon dahil isa na siyang tatay sa kanyang mga anak. Ibinahagi din niya noon kung paano siya mas na-inspire bilang isang ama sa pagiging mas mabuting tao at malaki din ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga anak na kinukunan niya ng inspirasyon at lakas ng loob.
Ayon din sa fiancé nito na si Andy, napaka-natural umano kay Filmar ang pagiging isang magulang. Alam daw niya na magiging mabuting ama ito sa kanilang mga anak. Maalaga umano si Filmar sa kanyang mga anak lalo na noong naninirahan ito sa France kasamang kanyang anak si Canoa. Tinutukan umano niya ang pag-aalaga niya noon sa kanyang anak at kulang na lang ay siya na rin ang magpadede dito. Naging maganda din ang pakikitungo ni Filmar sa anak ni Andy sa dati nitong karelasyon na si Jake Ejercito. Makita umano ang totoong pagmamahal ni Filmar sa anak ni Andy na si Ellie. Ayon kay Filmar, dumano-mano muna siya sa napakaraming mga pagsubok bago niya nasabing nahanap na niya ang makakasama niya habang buhay. Mas naging makulay umano ang kanyang island life kasamang kanyang fiancé na si Andy Eigenman. Sa magkaibang mundong kanilang ginagalawan ay nakahanap sila ng daan patungo sa isa't isa at masayang naninirahan sa Siargao. Hindi pangkaraniwan ang kanilang love story at aminado si Filmar na mahirap magkaroon ng partner lalo na kung isa itong celebrity. Marami din umanong mga bashers ang pumuna noon sa kanilang relasyon. Una silang nagkakilala sa isang surfing competition na sinalihan ni Filmar. Sinabi noon ni Andy na siya ang nagpakuha ng litrato kay Filmar sa isang awarding ceremony sa surfing event sa Siargao. Nakapag-banding sila kasama ang kanilang mga common friend at doon ay nagsimula ang pagiging magkaibigan nila hanggang sa magkagustuhan sila sa isa't isa. Hindi umano madali para kay Andy noong una sa naging desisyon niya na manirahan sa isla. Laking pasasalamat niya kay Filmar na siyang tumulong sa kanya na maka-adapt agad. Natutunan niya ang simpleng buhay at pahalagahan ang mga simpleng bagay. Alam ng dalawa na maraming nagsasabi na hindi umano sila bagay dahil sa taga-isla lamang umano si Filmar. Pero malaki ang pasasalamat ni Andy na nakatagpo siya ng isang lalaking kagaya ni Filmar. Noong nagpropose si Filmar kay Andy, isa sa mga ipinangako niya ay ang pag-aalaga niya sa kanilang magiging mga anak at magkasama nilang tutuparin ang kanilang mga pangarap. Noong nakaraang taon ay nakansela ang dapat sanay kasal ng dalawa. Ito'y dahil sa pagkamatay ng ina ni Andy na si Jacqueline Jose, kaya ipinagpaliban muna nila ito. Sa ngayon, tila muli na namang makakansela ang kanilang kasal dahil sa panibagong issue tungkol sa kanilang relasyon. Malamang ay marami sa atin ang alam na kung ano ang issue na ito at hindi ko na din kailangan muli pang ikwento. Ang tanging hangad lamang ng marami ngayon ay ang magkaayos na ang dalawa at muling maibalik ang dati nilang pagsasama.